Ngayong mga mahal na araw, samahan po ninyo kami na magnilay at pakinggan ang pagbabahagi ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Sino Ako? A Daily Holy Week Reflection. Ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Sino Ako? A Daily Holy Week Reflection. Naku, thank God it's Friday na naman, Father. It's Verbum Day. Magandang gabi sa iyo. Gandang gabi, syempre. At sa mga nanonood sa kanilang tahanan, magandang gabi po. Naku, Father, ang saya na naman ng kwentuhan. Sure ball yan. At syempre, syempre. Kasi iba, pag-usapang pera, masaya eh. Oo naman, di ba? Katulad last week, kung pinag-usapan natin pera. Ay ngayon, usapang pera ulit. Para masaya. Di ba? Masaya yung discussion natin last week eh. Masaya, di ba? So, kasi pag-usapang pera, marami nakikinig. Dahil lahat gumagamit ng pera. Lahat interesado sa pera. Oo, kaya yung mga may asawa dyan, di ba? Pag pansinin niyo po yun. Nakakatuwa yung mga, Mga? meme sa mga ganun, di ba? Na? Makita mo, pagka di ba may mga nausap na oo. ginagawa sa lompas, pagka masakit dito, lalagyan mo sa tapanan ng pera. Oo. Pagka masakit ulo, tinatapal dito. Gumagaling. Galing. Oo, ganun kagaling ang pera. At syempre, dahil usapang pera, maganda last week. Lagyan natin ang part 2. Pero bago ang lahat, batiin muna natin yung ating mga social media partners. Syempre, nandyan. Mga taga TV Maria, sa pangunguna ni Father Roy Belien. Kasama niya si Miss Sharon Isla, si Kat Diaz, si Tia B, yung assistant ni Father Kevin Crisostomo. Hello, shout out sa inyo. At sa mga nanonood sa kanilang pages at sa mga channels nila din, no? Napapanood tayo sa kanilang free TV channels, ganun din sa cable channel na kung saan sila ay naipapalabas, napapanood din po tayo doon. Siyempre, nandyan ng kung binati natin ang mga taga TV Maria sa Manila, mga taga Diocese of Malolos sa pamumuno siyempre ng ating tatay dito, si Bishop Dennis Villarojo. Kasama sa pamumuno ni Bishop Dennis si Father Franz Dizon, no? Minamanage nila yung social media arm o yung social communications ng Diocese of Malolos, yung Sandigan. Kaya shout out po sa inyo at sa mga taga Malolos, no? Yung mga nanonood sa page. Siyempre, hindi natin makakalimutan yung ating mga kamadrehan. Siyempre, andyan si Mother Angie at ang Religious of the Divine Word. Yan, yung RDW, kasama yung mga the Bible Apostles natin dito sa Bible Diocese. Apostles ng Biblical Apostolate, no? Sa Diocese of Malolos. Siyempre, kung andyan ang Biblical Apostles o Bible Apostles, andyan din yung mga katikista. Siyempre, at yung nag-aalaga sa kanila. Ang Religious Catechist of Mary o RCM Sisters. Kasama si Mother Cecil Kapira. Mother Cecil, hello po, good evening sa inyo. Sana po ay hindi na kayo ginagabi. Nabanggit kasi ni Father last time sa preparation sa Simba Aralan. Ginagabi sila. Hello po, good evening. At syempre, nandyan din yung mga taga Region 5, mga taga Bicol, no? RBN Plus. Hello, good evening sa mga taga Bicol. Magandang gabi sa inyo.
At yung syempre, kung binati natin mga taga Bicol, ito pa, isang B, mga taga Baguio. Baguio. Yan. Hello po, Sister Lorlene. Sister Lorlene. Ayan. Mhm. Na ewan ko kung nagrereklamo pa sa times lang. No? Sasabihin, Father, sumobra kayo ng last week." Ayun, yun. Gusto niya talagang saktong-sakto lang eh. Pero dahil maganda po ang usapan namin last time tungkol sa salapi. Yan ang topic last time. Ito naman, pera pa Salawal. din. Akala ko sa lawal. Sa, Salapi, sa lawal. Oo. Yung isang, di ba may mga iba't ibang uri ng pananalapi. Merong dati may Mickey Mouse money, Mm-mm. may papel, Mm-mm. may ginto, ginagamit din yan. Mm-mm. Minsan bato. Yes. Ano pa ba? Wala, barter trade. Minsan prutas, Fruit. pwede rin. Okay. So, Pag-barter. Diba? yung halimbawa, yung salawal mo, papalitin ko na ng 3 saging, ganon. Mhm. O, Asawa. may binabarter. Dahil Uy, dyan, maasa, ipapatingin maasa. si Mayor. Maasa. Huwag na yung umaasa, walang katulad yun. Walang may tutumbas kay Mayor na kahit anong halaga o prutas. Yan. Shout out kay Mayor, sa wife ko kay Tricia. Hello! At syempre, sa anak namin. Nauna ako magpaalala sa iyo ngayon. Oo, nauna ka ngayon. At syempre, yung anak namin na nakauwi ng bahay ngayon, kay Laurent, thank you. At sa mga nanonood pa. No? Yung anak din namin bunso, si Carl. Hello, shout out sa iyo anak. Tapos, syempre, nandiyan din yung ating mga housemates. Mhm. Kaso, dadalawa ang ating housemates. Kumakaway na eh. Kaway ka pa nga, Teacher Joe. At saka si Tita Cora. Yan. Wow. Diba? Yeah. Hindi pa sila ganun kabisi sa paggagayak ng paghahanda ng karo. Mhm. So, Yung yung karo nila kasi nasa car wash. last time, yung kanilang poon nasa parlor. Oo. Ngayon, yung karo nasa car wash. Yes. Tagali car wash. No? Siguro, May mga ganong karo, Oo, pilak yung- talaga oo. nakalagay. yung mga, yung gilid, silver. Mapukpok. Mga pukpok. Yan. Mhm. So, pilak, silver. Yes. At yan yung isa pang uri ng salapi, yung pilak, yung silver. Di ba? Kilala natin yan, silver. Yes. At syempre, bago natin simulan ng ating kwentuhan, tawanan, pagdinilay at pag-aaral at pagbabasa ng Biblia, sama-sama po muna tayong manalangin. No? Tumawag tayo sa Ama at hingin natin ang kanyang biyaya at pagpapala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw po ang patuloy na nagbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, sa aming buhay. Sana po sa pamamagitan ng iyong salita, ng verbo, makita namin ang mas malalim na kahalagahan ng mga biyayang na nakukuha namin o mga pilak o salapi na aming tinatanggap sa aming pang-araw-araw na buhay upang ito'y maging mas makahulugan sa aming buhay, lalo't higit sa pagtulong namin sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yan. Kasi Father, talaga namang sa Diyos din ang galing yan eh. Yes naman. Di ba? At literally, dahil yan ay pilak, isang elemento, hindi yan gawa basta ng tao. Yung silver ay mineral, no? Mineral yan na Metal. bakal na nakukuha at ginawa, nilikha ng Diyos. Pero, Father, saan ba natin titingnan ng aspeto yung pilak sa pagiging pera, sa pagiging marami kasing gamit ang pilak eh. Minsan pera, minsan alahas. Minsan Yes, gamit, no? Yung mga gamit sa kubyertos, di ba? Maraming gamit ang pilak. So makikita natin ngayon yung kahalagahan ng pilak na yan. Yes. Isa-isahin natin yung mga nakalagay dyan. Pero unahin na natin yung kauna-unahang pagbanggit sa atin dito ng kung paano nila ginamit yung pilak. Kauna-unahan, paano ginamit ang pilak. Nakita natin yun sa 37 kabanata ng aklat ng Genesis. Siyempre, no? una. So dapat Genesis yan.
At babasahin sa atin ngayon ni Ma'am Jo yung ika-28 talata. Kaya't nang may dumaang mga ngalakal na Midyanita, iniahon si Jose ng magkakapatid at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak at dinala si Jose ng mga Ismaelita sa Ehipto. So dito, ginamit daw yung pila para pambenta. Hindi kinidnap, kundi ibinenta. Bininta siya Binenta. ng mga kapatid niya Yan. na pinagkakitaan siya. So yung pala ang halaga ng isang kapatid, 20 pieces of silver. Ay mas mabuti pataas-taas si Lord. Mamaya makita sige, natin si sige. Lord. Pero ito 20 pieces lang. 20. No? At dito pinapakita sa atin na tututusin parang ano rin yan dahil naman binanggit sa atin kung gaano halaga ng pila kasi una-una malamang Malaking halaga. malaking halaga at hindi pantay-pantay yun. Di ba natandaan? Minsan, kasi wala pa naman silang pang mint nun Oo. Ano yun, Father Timbang. Tinitimbang. Di ba? Yan. Timbang. Oo. Kaya ibig sabihin, magkakaiba laki yan. Kaya kahit sabihin 20 pirasong pilak yun, pwedeng May malalaking masyado tipak. mabibigat. Oo, may Oo. mabibigat. Meron magaang lang, no? Pero 20 yung piraso. 20 piraso. Hindi natin alam kung 20 parang sinlaki ng piso na consistent yun, na puro piso gano'n. Magkakaiba. Tsaka Father, magandang makita natin dito na instead na patayin nila, no? Dahil kapatid nila yon, binenta na lang. Diba? Oo, pero ang una nilang gagawin talaga, sila ay papatayin, no? Sabi siguro, naku, wag na natin patayin. Pagkakitaan na lang natin. Sayang din. Sayang din, pwede pa ibenta yan. Di ba? Yun nga nangyari. Ibinenta si Jose sa mga Ismaelita. So, alam na siguro nila kung ano yung kwento. Bakit binenta? Siyempre, kung titingnan natin sa bandang huli, yun ay bahagi ng plano ng Diyos para sa kanilang lahat. At Father, magandang makita natin kahit hindi naging maganda, no? Yung simula ng buhay ni Jose na pinag-isipan na hindi maganda, na binenta, sabi mo nga, yung bagay na hindi maganda na yon ay naging bahagi ng magandang plano ng Diyos para sa kanya. Di ba? Yung minsan nangyayari magandang tingnan natin, hindi lang yung pilak na kahit na hindi pantay-pantay yung pilak o di ba mga uneven edges, hindi maganda tingnan yung uneven na yun, yung mga ukit-ukit, uka-uka, pero maganda katulad na nangyari kay Jose. Hindi maganda yung nangyari sa kanya pero may magandang plano ang Diyos sa kanya. Yes. Yan naman Father, mga ka-verbo, mga ating objective dito Medyo binibiti namin kayo sa kwento ni Jose dahil ini-encourage namin kayong basahin ninyo para magbuklat tayo ng Bible, no? Every day. Tanda po ninyo, yan ay chapter 37, no? ng aklat ng Genesis. Yes. No, at ay tama 'yon, yung sinabi ni Kuya Pip sa atin, dapat nagbubuklat tayo ng Bible, no? Kasi alam ko po naman na syempre nakaaliw din naman na makinig, no? Kaya lang po hindi po naman kasi kumpleto yung babanggitin namin kasi Kulang yung oras natin, diba? At maganda rin na sila mismo, no, nakikiisa sa Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig sa kaniyang salita na magagawa nila hindi lang pagka may verbum. Yes, diba? hindi yung araw lang ang biyan. Araw-araw. Mm. Saka Father, tsaka parang inaagiwan nyo na rin. Tinatanggal na ng alikabok at agi kung hindi man ninyo nabubuklat tayo yung mga Biblia. Aminin ko Father, tsaka aminin ko sa inyo mga ka-verbum. Dumating ako sa point na yung Bible na ginagamit namin sa seminaryo ni Father nung kami high school ay hindi ko na nabubuklat. Talagang inaagiw at Hindi pa agiw mahirap amag. Amag. Hindi naman, nahanginan, kaya hindi aamagin. Naagiwan, lang, may mga agiw, tsaka alikabok, yan. Na nakakahiya naman kay Lord, yung mismong salita ng Diyos, hindi man lang natin nabubuklat. I-checkin ko, merong magparaan pa.
Ano pa? Para gawin nila ay buksan lagi yan. Ano yun? Gawin mong pilak. Tingnan mo lang pag hindi tinabi pa pagtulog. Ano, baka himas na ng himas yung pag ginawa mong pilak ang iyong Biblia, di ba? So, yan, nakita natin sa una pa lang, yung pilak ay ipinampalit tao. Ipinampalit kay Jose ng kanyang mga kapatid. Yes. So, tingnan natin kalawa. Kasi kalawang aklat naman, Exodo. No? Uy, may pilak din doon, Father. Oo, meron din. At dito may binabanggit sa atin doon sa ika-21 kabanata. Babasahin sa atin ngayon ni Stecoray, 32 talata. Kung alipin ang napatay ng baka na ang patay sa suwag, babayaran ng may-ari ng baka ang amo ng alipin. 30 pirasong pilak ang ibabayad at babatuhin ang baka hanggang sa mamatay. Kawawang baka. Kawawa. Kawawa yung baka. Oo. Hindi, pero okay lang. Bakit? May ma-order na ang bulalo. Ayun lang. Diba? Pero, kung mapansin natin dito pagkakapatid, 20 piraso. Pagkaalipin, 30. Alam mo bakit? Ano yun? Kasi Father, yung alipin medyo mas mataas ang value kasi working class. So ibig sabihin, Maraming pakinabang. mapapakinabangan, maraming pakinabang doon sa alipin kaysa doon sa kapatid na hindi nga nila alam Ang alam lang nila doon sa kapatid nila mahilig matulog. Yung Ikaw ba alipin, yan? ha? Ikaw ba yan? Hindi ako yun. Shout out sa'yo. Wala pala ako shout out. Yan, hindi naman. Ibig sabihin, Father, sabi mo, bakit mas mataas? Kasi yung alipin, alam natin maraming magagawa. Sabi mo, maraming pakinabang. Si Jose, base sa kwento, mahilig matulog, tapos gumagawa pang kwento. Kaya siya nabenta, mga kabarboom, Kaya siya nabenta, mahilig na matulog, gumagawa pa ng kwento. Kaya tayo, ingat-ingat sa paggawa ng kwento. Baka mabenta rin tayo ng 20 pirasong pilak. Yan. So, Father, ito, 30. Tapos, hindi pa nasiyahan, papatahin pa yung Pero kasi dito ang sinasabi baka. may pananagutan yung may-ari doon sa inaalagaan niyang hayop. Diba, kanina lang pinag-usapan natin tungkol Ayun dyan. sa aso. Oo. Napag-usapan na sa aso. Siyempre, kapag nag-alaga ka ng hayop, pananagutan mo kung ano man gawin ng hayop na yun. Yes. At bukod doon, Father, paalala sa mga may alagang aso. Pagkakalimbawa, sasabihin nyo, mabait yung aso. Sa inyo, mabait po yung aso. O sa akin, may alaga akong aso, mabait yung aso. Kasi tayo nagpapakain, tayo nag-aalaga. Pero sa katulad ni Father, pupunta sa amin, sure ako, tatahulan siya ng aso. Kaya wag niyo pong sinasabi sa bisita niyo, mabait yan. Wala pang nakakagat yan. Ikaw pa lang. Kung sakasali, di ba? Sure ball yun Tsaka maganda ganito. Ano? Father, okay lang po. Malapit lang po ABC dyan. Animal Bites Center, di ba? Yun ang paalala kasi yung dito din nabanggit, pag-aari mo yung hayop, pananagutan mo. Yeah. Kaya nga, yung 30 pirasong pilak ay parang daños pervisos, di ba? At para ano tawag na sa Tagalog? Alin? Yun na nga. Parang gano'n. Daños Hindi yung pervisos. Tagalog Kastila yun. Basta pambawi. Pambawi, doon doon sa nag-iabala o ano man. At saka, Father, para hindi na maulit, yun naman yung dahilan kung bakit kailangan kung bakit ka makakabili ng bulalo. Pagka naulit yan. Ako po, dilugi na naman ako. 30 pirasong pilak na naman yan. Kahit pa paano makakabawi ng konti pagka ginawa niyang bulalo, bibili si Father doon sa pinatay na baka. Pagka naman 30 pirasong pilak, hindi ko nabibili. Alin? Kung 30 pirasong pilak, bulalo. Hindi. Worth it naman yan. Ikaw lang na makakain ng bulalo, 30 pirasong pilak. Napakamahal. Di ba? So, dito nakita natin, Father, kagad, magkaiba ng parehas na pilak, magkaiba ng halaga,
No? Magkaiba ng value at pero parehas ng gamit. Yes. Pero binabanggit din sa atin, bakit ba 30 pirasong pilak yung ibabayad kapag ka meron kang na perwisyong alipin? Diba? Meron ba yung sinasabi yan? Bakit? Oo. Hindi ko yata matandaan yun Meron, no? Isipin mo kasi ito una-una, bihira nating buksan yung ating Biblia sa tapat nitong aklat na to. Yung No? aklat ni Ni Zacarias. Na kilala na Zacarias yung tatay ni Juan Juan. Bautista. Oo. No? Pero merong sariling aklat si Propeta Zacarias na ganun yung binabanggit, no? Nandun sa ikalabing-isang ano pala siya? po. Zacarias, propeta. Kalabing-isang kabanata, tapos babasahin ko sa atin, 12 hanggang 13 talata. Yeah. Sinabi ko sa kanila, kung gusto ninyong ibigay ang aking sahod, salamat. Kung ayaw ninyo, sa inyo na lang. Ang binigyan nila ako, at binigyan nila ako ng 30 pirasong pilak bilang mataas na sahod na inakala nilang tunay kong halaga. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, ilagay mo yan sa kabangyaman ng templo. Kaya't kinuha ko ang 30 pirasong pilak bilang pasahod nila sa akin. At gano'n nga ang aking ginawa. Ayan na, maliwanag. Standard rate pala yun. Oo, hindi lang, hindi standard. Yan na. Ano? 30 pirasong pilak bilang mataas na sahod. Hindi pala standard. Di no? standard yun. Kumbaga Let's say above highest paid na average. yon. Highest paid. No, at least alam natin si Jesus pala ay first class. No, kaya ganun yung isa. Kaya ganun karami din. Ganun pinambilis. Kaya lang, Ganun siya Father, pinabili. kanina nabanggit natin, di ba? Hindi natin alam kung gaano kalaking pilak yung ginamit dun sa 20. May malaki, yung maliit. Malamang naman niyang malaki. Pero yung kay Jesus, nakita natin, kasya lang sa isang buslito Bulsitong ganun-ganun lang, Ano yan? Bingo. Hindi. Ano yun? Ito, Father, highest payment pala yung 30 pieces of silver para sa isang manggagawa o isang alipin. Tapos, Father, ang maganda rito, sinabi ng Panginoon, ilagay mong lahat. Huwag kang magtitira, ha? Huwag kang magtitira, ilagay mong lahat. Sa kaban ng yaman ng templo. Oo, kasi hindi naman para sa kanya yun. Inuutosan niya si Zacarias dito. Kung sinabi, makuha mo, iyo At least malinaw, sabi ni Lord, hindi yan para sa'yo, Zacarias, ha? Para yan sa templo. At least nakita na natin kanina, 20 pieces of silver, yung halaga ng kapatid, ng bata. Pagka may malaking pakinabang, malaki din yung rate. 30 pieces. Siyempre. Okay. Mayor, magkano? Walang katulad. Walang pakinabang Naku, Father. Walang tutumbas na halaga. Yan. Walang tutumbas na halaga dyan. Kala ko, walang tutumba. Si Mayor lang makapagtutumba. Ikaw naman. So, eto na ba yung sinasabi mong titingnan natin? Kanina binanggit na sa atin natin yung isa Oo. yung sa kay Jose, Oo. binenta siya sa halagang 20 pirasong pilak. Sige. Tingnan natin ngayon. Tapos ganoon din daw yung halaga ng yung binanggit na sa atin may 30, no? So tingnan niya po natin yung ika-26 na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, no? Expert to. Si San Yes. Mateo pagdating sa pilak. Siyempre. Accountant yan sige. Babasahin po sa atin sa Cora yung ika-14 hanggang ika-16 na talata. Si Judas Iscariote, isang 12 ay nakipagkita sa mga punong pari. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin
tulungan ko kayong madakip si Jesus. Tanong niya. Noon di binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Yan. Alam mo, Father, bago Ano yun? mo sabihin yung peace mo, hindi ko magets kung talagang magaling magsalita si Judas at napapaniwala niya itong mga ito. Kasi kita mo kung follower ako ni Jesus, katulad ni Judas, follower ako ni Jesus, kung ipagkakanulo ko siya, dapat more than pa doon. Kaso, naniwala sila na hindi ba nila naisip, pangalawa, follower ako ni Jesus. Ba't ko ipagkakanulo to? Baka pinagkakapirahan lang ako nito Posible, Diba? pero ano kinaiba niya doon sa mga nagbibili ng boto? Yun pala may bantay din. Pero ito, Father, Hindi sila tatakasan ni Judas. ito, Father, hindi pa na i-deliver ni Judas yung Yung pa isa. yung kanyang mission doon sa mga pari na yun. Bayad na. Baka mamaya 50% nga lang yun. Hindi Baka naman sale nun, 50% off. hindi naman nabanggit Oo. Saldi. Saldi. Ay, saldi po kasi ano yun sale. Ibig sabihin, sale. So, ganun lang pala ang halaga ng isang tao, no? 30 pirasong pila. Oh. Pero ano yun, May tawag pa ron, blood money. blood money. At Father, paid in advance. Yung ibang yatang sa pelikula, hindi pa ako na-encounter sa totoong buhay kasi sa pelikula, kailangan gawin muna yung pinagagawa bago bayaran. Ito, bago gawin pa lang bayad na. Para siguradong i-deliver ni Judas yung si Jesus. Kasi maaring pag hindi niya i-deliver, siya ang pag-iinitan Parang ano to Ano? Ano yan? Parang online ngayon. Pagka umorder ka, fully paid mo na. Hindi siya COD. Paid first, no? Pay first. Hindi siya COD. Ito ay bayad agad. At alam naman natin kung ano ginawa ni Judas, di ba? Naghudas si Judas. At ang nakakalungkot doon, kaya pala wala nang kumalat na Iscariote. Huli na siya nagbigti pa. Kaya wala nang kumalat na Judas. Pero maraming naghuhudas. Siyempre. Kaya kumalat tagumpay siya. Kumalat siya May gumay. May gubaya. At malamang kayong mga ka-verbum, no? Nakaka-experience din ng ganyan. Malamang baka nagagamit nyo pa nga sa mga sinasabi. Ano ba Father tawag doon? Nagagawang noun mo pa yung pangalan mo. Naghudas ka na naman. Diba? Parang gano'n. Yan. Ito po, hindi po itong mga naghudas Magbibigay daan lang po ako sa mga ilang shoutout. Kasi nakita ko nanonood sila. Yung inaanak mo, hindi po sila naghuhudas. Mabait po ito. Si Ate Mary Jane Molino. At yung kanyang si Kuya Roger. Yan. Shoutout po sa inyo, mga taga Batangas na nasa Milan. Ay, hindi. Rome. Rome. Kasama nila sa Rome si Sister Feli tsaka si Kuya Joy. Yes. Ayan, hello. Cueto family. Pero hindi magpapaiwan ng mga taga Milan dyan. Siyempre, nandiyan sila Sister Banji Panganiban, ang Lola ni Kiel. Hello. Nandyan din si Sister Dolor Magsino. Yes. At siyempre, Sister Angie. Tsaka si Sister Carmen Sita ba? Carmelita De Leon. Sister Rosalie Scares. Hello po. At saka, ayan, Sister Rosalie. Yung inyong banana chips, namimiss ko na. At yung, baka naman, Ate Angie, palabok naman tayo dyan. Biro lang po. Kamusta po kayo dyan sa Padala nga pangalan ng classmate ko, asawa ni Ate Angie. Asawa ni Ate Angie Prodon. Si Brother Alex. Kuya Alex. Namiss ko tuloy si Kuya Alex. Classmate ko yun Mapagmahal din kasi si Kuya Alex kay Ate Angie. Diba? Parang Ganon kaya kayo magkaklase. Pati yung asawa ni Ate Michelle. Matiyaga si Brother Alex. Si Ate Michelle ng Como. Hello. Diyan sila Sister Lolit din. Nandun din. Yes. Si Brother Phil. Hello. Sister Lorna. Yan. Ako, hindi ko Sister sinabing
Hindi ko sinabing sila nag-Judas, Headmaster kundi Star. nakita ko lang nanonood sila. Mm. Natapat lang sila doon sa pinag-uusapan natin eh. Yan. Talaga bang hindi mo naman sinadya? Hindi, napakababait ng mga yon. Mabait ka. Alam mo ba sinabi hindi? Alam mo ba, Father, na nung nang tayo nagpunta ron, nung dinala mo kami doon, ang unang kain ko ng Italian pizza ay kila Ate Michelle. Yun talagang Italian pizza dahil nasa Italy, kumain ng pizza, Italian pizza, kila Ate Michelle. Hello. Ayan, mabait din ang asawa niyan. Kaya pala hindi mo makakalimutan. Oo. Napapizza ka kasi. At mapagmahal din sa asawa, mapagmahal kay Ate Michelle, yung asawa niya, si Brother Boyet. Wow. Yan. Classmate din namin ni Kuya Alex Classmate. yun. Oo. Parang gusto mo lang graduate. Hindi kami gagraduate. Hindi kami gagraduate. Sasabay ka pa sa gagraduate ngayong March. Hindi. Batiin mo na lang din yung mga gagraduate ngayong March. Siyempre. Oo. Ang daming gagraduate ngayong, Father. Oo. Yung mga ano mo, Siyempre, mga seminarista pandesal ko. mo. Oo. Mga pandesal, yung samahan po nila dito yan ng mga Pandi Seminarians Association. Yes. At bukas po ay nandun ako sa kay Brother Erickson. Bukas na ba, Father? Hmm. Congrats sa'yo, Tapos Brother kinabukasan Erickson. naman nun. Sa ano naman? Nandun naman yung kay na Brother Eddie Rodriguez. Sa ano yan, Father? At Brother Lloyd. Sa dito na, sa Giginto. Sa Yes. Immaculate Conception Seminary. Yan, congratulations sa inyo. Sana'y walang maging hudas sa pandesal. Wala naman eh. Ang bait ng ano nyo eh. Ang bait ng kura nyo eh. Pagka naman may nanghudas pa kay Father, ewan ko na lang. Anyway, speaking of hudas, Father. Ayun, So, pinagbili na si Jesus. Pinagbili niya si Jesus sa 30 pieces of silver. Yes, no? At lagi binabagit. Kaya ganun. Yun na kaya yung pinakamataas sa kanila. Ba't malit niya silver, walang gold? Tingnan natin kung bakit yun na. Sige. So, yan. Anyway. Kasi so, Father, parang Ano yun? ano yata eh, yung gold kasi ginagamit nilang mga alahas. Yung silver, pampera. talagang pambayad, pambili, gano'n. Pero mas mahalaga syempre ang halaga ng ginto kaysa sa pilak. Pero this time ang ginagamit ang pera nila silver. At nakita nga natin sa pagsasapelikula, pagsasadula, pagsasalarawan, yung silver ni Judas. Nakapiraso lang. Kasya lang sa isang Oo. isang bag na maliit. No? Baka ganun kahalaga yun. Kaya kahit maliliit, kayang Pumayag na siya. buhayin. Pumayag na siya. Kasi Father, di ba, nung isang nakaraan, yung 30 pieces, 10% lang nung pabango na gusto niyang ibenta eh. Nung last week kung natatandaan niyo mga ka-verbum, last week napag-usapan na rin si Judas. Sa kanya, last week, yung pabango, bibenta mo 300 pieces ng silver. So ito, 10% lang ito nung pabango na yun. Wala mo, mas mahal pa yung pabango kaysa kay Jesus. Anyway, sige Father, ituloy na natin. Bakit? Para naman sa atin, hindi rin ganun minsan. Bakit? Diba? Yung iba rin. Ano? Magagalit ang husto doon sa anak dahil nasira raw yung ganito na mamahalin. No? Pagka tinuring pagka nagalit ko sa anak parang walang halaga yung anak dahil ang mas mahalaga yung nasira. Ako, Father, ako may kakilala eh. Ano naman yun? Fur baby. Alam mo yung mga fur baby, fur parents. Oo naman. Yung mga nag-aalaga ng aso. Ako'y may nakausap. Nalulungkot siya dahil buti pa daw yung aso. Katabi ng nanay niya sa pagtulog. Siya hindi. Mas mabigat yun. Aso yun. Hindi pilak yun, Father. Ngayon, tatanungin ko siya mamaya pag uwi. Sa tingin mo, ilang pieces of silver ang halaga ng aso nyo? Diba? Baka mas mahal yun. Ito, Father, 30 pieces lang ang hinalaga nila kay Jesus. Yes. So, Hindi man yun maganda, pero tingnan nga natin. ang alin? Siguro, tanong din ng iba, saan kayo napunta yung pera na yun? Tingnan natin. Saan napunta? May binabanggit sa atin dito sa ika-27 kabanata ng 27. Ebanghelyo ayon kay San Mateo. No? Okay.
At binabanggit sa atin doon kung ano yung nangyari, 3 hanggang 10 talata. Ayan. Medyo mahaba, babasahin ni Ma'am Jo. Nang malaman ng taksir na si Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pari ang mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pilak. Sinabi niya, nagkasala ako, pinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan. Ano ang pakialam natin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo. Sagot nila. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis dooy siya ay nagbikti. Pinulot ng mga punong pari ang mga pirasong pilak. Sinabi nila, labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo, sapagkat bayad ito sa buhay ng isang tao. Nagkaisa sila na ang salaping iyon ay ibili ng bukid ng isang magpapalayo upang gawing libingan ng mga dayuhan. Mula noon hanggang ngayon, ang bukid na iyon ay tinatawag na bukid ng dugo. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Kinuha nila ang 30 pirasong pilak, ang halagang katumbas niya ayon sa mga Israelita, at ginamit ito upang bilhin ng bukid ng isang magpapalayok ayon sa inutos ng aking Panginoon. Yan. Yung pala. Kita mo, kitang-kita dyan. Meron palang pinaggamitan. Yes, una-una, binalik niya. Oo. Pero, sabi nga sa atin, nung ibalik, Ayaw bulot nang nila tanggapin, no? Ayaw tanggapin. Kasi nga, blood money yun, Father. Kumbaga, Oo. tainted na yung pera na yun, marumi na yun. Kaya, ang nangyari ngayon, pinabili nila ng isang bukid. Bukid. Kasi nga, ang sabi sa atin, hindi rin naman nila maibalik na sa kaba ng templo kasi marumi na nga. Diba? Yes. Pinambili na lang ng bukid, kaya ang tawag naman doon, bukid ng dugo. No, kung blood money, ito naman ay field of blood. May blood pa rin. Oh, pero yung dinadala doon, wala ng blood eh. Pero isipin mo, ganun pala katumbas ng silver, no? Ng Isang pila. bukid, isang libing, isang buong Ang libingan. katumbas ay Ano? ng silver ay dugo. Dugo. Kasi nga, isipin mo, blood money, silver money yun eh. Mhm. Kaya nga pinambayad nila kay Judas. Tapos ngayon isipin mo, field of blood. Blood. Kung tutuusin, ano ba pinabili mo nun? Yung silver. Diba? Pwede mo sabihin, field bought by silver. Pero hindi, ang sabi ay Field of blood. field of blood. Ganun katindi yung... Father, matanong ko lang. Ano yun? Ando doon pa rin kaya yung libingan na yun sa Israel? Pwede. Pwede nga doon. Kung hindi pa na bomba. Hindi pa nasisira, no? Oo. Siguro, Father, ang mga nililibing doon dahil pinagmulan ni Sabi, Pilak. mga dayuhan daw eh. Baka may mga pilak yung nakalibing doon. Pwede rin. Hindi. Pero at least, Father, yung pala, naalala ko na ngayon dahil sa binasa natin. Kasi dati, o yung pagsasalarawan ng iba, parang Father, pati yung sa gospel comics dati, nung tayo elementary, parang kasama ni Judas yung nahulog doon sa puno ng pinagbigtihan niya lang yung binato pala niya, binalik niya. Binalik niya. Tapos, nung binalik niya, ayaw nang tanggapin. Now, Kasi na-konsensya na rin siya ng huli eh. Siguro hindi niya inisip na maging ganun Hindi ka kalalabasan. O yung pangyayari. No? Kaya lang, huli na. Hindi na ayaw na tanggapin. Oo. Alam naman natin na nung panahon na yon, alam mo yun, pag marumi na isang bagay, kino-consider nilang wala ng halaga. Kaya kaysa masayang ang pilak na pinambili sa buhay ni Jesus, pinambili na lang ng bukid. Para doon sa mga walang buhay na dayuhan. Ayan. So doon nakalibing yung mga foreigner. Yes. At meron pang isang kasudlong na kwento yan na para lang mabuo natin yung Sige larawan. Doon sa nakalagay sa gawa ng mga apostol. Malaki-laking talon yan. Sige. Gawa ng mga apostol, babasahin sa ating 16 ng 20 talata.
Mga kapatid, kailangan matupad ang sinabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Nabalita iyon sa buong Jerusalem. Kaya nga't ang lupang iyon ay tinawag na Akeldama sa kanilang wika, ng kahulugan ay bukid ng dugo. O yan, di ba? Meron pang binigay sa ating ibang detalye rito. Oo. Aba, naging madali naman ng chicharong bulaklak dito. Lumabas sa bituka. Di na mahirapan, di mo na kailangan maghiwa ng tiyan. Oo. Lumabas na. Lilinisin ka lang. Sumabog ang kanyang tiyan at tumabas ang kanyang bituka. Diba? Pagkasusulat si Father ng version nito sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang chicharong bulaklak. At Father, maganda, nabalita yun, na chismis sa buong Jerusalem yung pangyayari. Ikaw ba naman yung sa lahat siguro ng tao, ikaw ay lumabas yung bituka mo pagkaraan. Diba? Tsaka ako, hindi lang naman siya unang nagbigti. Diba? Malamang, sa lahat na nagbigti, siya lang ang Oo, siya lang lumabas ang bituka. Diba? At yun daw ay dahil doon sa kanyang pagtataksil. No? At Oo, sumabog. Parusa ng Panginoon. Parusa po. Parusa nga. malamang parusa talaga. Biruin mo, ang mga nababalitaan natin na nagbibigti, Tita Cora, ay lumalawit dila. Doon ang lumawit, bituka di ba? Organ. Naku, mahirap yung ginawa na yan. Ayun. Pero at least ngayon, mga ka-verbum, kung kayo ay katulad ko rin na medyo curious sa buhay ni Judas Iscariote, ngayon alam na natin na siya bilang isang tinawag ng Panginoon, pinahal siya ni Lord, hinugasan ng paa, hinalikan ng paa, pinaglingkuran ni Lord, pero ganun pa rin ang ginawa niya. Yan ay isang reminder sa atin na minsan, baka tayo rin, nagagawa din natin sa ating kapwa yun. Minsan, pinaglilingkuran tayo, pero naibebenta pala natin sila ng 30 pieces of silver lang. Baka naman sabihin sa'yo, hindi na 30. Ano na? Nag-upgrade na po kami. Ilan na? Malakas po ay inflation. Naku, may inflation. Kahit na may inflation, Father, pero kung makikita ninyo, yung halaga ng pilak, sabi nga ni Father, is equivalent to blood. Ano ba yung blood? Buhay. Di ba? Wala nang hahalaga pa sa dugo. Pagka nga tayo natuyuan ng dugo, patay ito. Kaya tinawag na natuyuan ka ba ng luha, mamatay ka na? Hindi ko alam. Yung dugo lang ang sabi. Hindi ba sinasabi ni Nino? Mayor sa iyo na tuyo? Ay, Father! Ano yun? Hindi ka mamamatay pag natuyuan ka ng luha. Bakit? Dahil sabi sa akin ni Mayor minsan, naubos na ang luha ko sa kakulitan mo. Pero buhay pa. Pero buhay pa. Di ba? Naubos na ang luha ko sa kakulitan mo, pero buhay pa si Mayor. Kita mo. Buhay. At least may naaalala ka sa mga tinatanong ko. Ang pinagtatakahan ko lang, ang hindi maubos-ubos yung laway. Daldal pa rin ang daldal dapat yun ang kasunod ko. Actually, una ko dapat itatanong yun pagka laway na wala. Mamamatay ba? Parang hindi yun ang anli. Kasi hindi lang Anli? ako. Oo. Ratatatatat. Oo. Ganun? At hindi lang ako nakaka-experience noon. Pati yung panganay ko. Ibig sabihin, kasi pangalan din po ng panganay ko, Epiphany. Kaya wag yun na pong papangalanan ng Epiphany yung anak ko. Sure ball na magiging makulit. Dahil pati yung anak ko nakaka-experience ng ratatatatatatatata. Lalo na pagka sinabi yung mga famous line ng kabataan ngayon. Wait lang. Di ba?
Mamaya, alam mo Father, pinakukuha, kunin mo nga yung salamin ko sa taas. Nakalimutan ko, sabi ng mami. Wait lang. Ay, ratatatatat na yun. Aabot na yun, yun yung pinagdadala kita ng 9 na buwan. Ayan, aabot doon sa history na yun, Father. Ganon. Oo. Ay, yung sinasabi natin na yung Oh. pagka umabot na doon, Hmm. hindi siya nag-hysterical. Historical. Yan. Historian yun eh. Si Mayor. Kaya tama lang na Mayor ang tawag sa kanya. Mabuti. Sana ganun eh. Baka mamaya, sinasabi pa, naalala mo ba nung ganitong taon, ganitong buwan? At yun ang historian. Nako, yun ang mahirap. Hindi ko na pinaabot sa mga ganong bagay-bagay. Kasi yun eh, umaabot at tumatagal ng yung mga 3 araw. Talaga? Oo. At least biblical. Pagkaraanan, bubuhay na mag-uli. Sino mabubuhay pag uli? Si Mayor o ako? Ba't naman hindi ka manapat? Yun lang, mabigat. Anyway, going back, no? Sige, balikan natin tong So ngayon, alam na natin, sabi ko nga, alam na natin ang naging kwento ni Judas. Alam na natin kung ano ang nangyari sa 30 pirasong pilak. Mhm. At least ngayon, alam na natin na kung ikaw ay magtataksil sa iyong guro. Ba dyan? Asawa? Hindi, walang asawa. Wala ba? Hindi naman siya sa asawa nagtaksil eh. Sa guro lang niya, kay Jesus lang eh. Mhm. Lalawit ang iyong bituka. Magiging chicharong bulaklak ka. Ay, naku Father. Mahirap yung nangyari kay Judas. Oo. No, pero meron tayong huling pag-uusapan. Yan. Medyo siguro maganda yung dating. Hindi kagaya ng mga nauna, medyo malungkot eh. Oo, malungkot No? nga. Nambebenta ng tao. At saka Father, hindi lang pinambenta ng tao. Kapatid. Kapatid. Oo. At Diyos. Ayun. So, nagsimula tayo sa kapatid. Mm-mm. Ibinenta na rin yung alipin na sinuwag ng baka. Mhm. O, tapos, pati ang anak ng Diyos. Mhm. Ibinenta na rin natin. Hindi naman tayo nagbenta, kundi si Judas, ibinenta niya sa 30 pirasong Magkano nga kaya halaga nun ngayon? No? Baka mayroon nasa Israel dyan, shout out sa'yo. Baka nakita mo yung lugar na Akeldama. Baka mamaya habang kinakausap mo, may bumabagsak na bomba doon. Ayun lang. Saka nyo na po hanapin. No? Kayo po muna mag-sumafety muna kayo dyan. Anyway, so Father, yun yung, ano yung sinasabi mong may maganda naman pala? So, nandun si 66 na kabanata ng aklat ng mga awit. 6 na po. At pinabasa sa atin yun sa 10 talata. O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hirang upang dumalisay kaming sinubukan at tulad ng pilak kami idinarang. Yun. O, di ba yan na binanggit sa atin? Purified, Parang gusto rin tested sabihin by eh, fire. ikaw ay sinubok. Mhm. No? Tested. At ang Sinubok. gusto sabihin sa atin ay yung ikaw ay nagtagumpay. Yan. No? Hindi ka lang basta dinarang, hindi kasi nadarang. Kasi ibig sabihin, Father, nung yung nadarang, pinadaan ka sa apoy. Mm-mm. Pero lumabas kang victorious. Dumaan ka dun sa mahirap, no? Pinagdaan Kasi naging puro ka. Yan. Wala na yung mga impurities, halo. no? O yung halo. Mm-mm. Kasi di ba sabi mo nga kanina, may bigat, metal yun eh. So hindi purong-purong silver ka. Meron kang mabigat na ibang parte ng bakal o baka parte na bato, no? Ngayon, pagka tinunaw ka, nawawala ngayon yung mo. Yes, gumagaang. Gumagaan. At Gumagaang pero naihiwalay kasi yung hindi ganap, no, hindi puro doon sa pinaka-pilak lang talaga. yun pala yun. Magaan, kaya pala pag namatay lumulutang. Magaan. O, di ba? Pagka namamatay, lumulutang yung kaluluwa mo. So yung kaluluwa is equivalent to silver pala yun, Father. O, di ba? Father, kung ganun, dapat pag may nakita ka, hindi white lady. Silver lady. De, biro lang po. Kala ko naman kakanta ka ng Silver Lady. Eh, Di ba ganun? Father, yung kasing example dyan, yung pilak,
ay tried and tested by fire, nagiging pure ngayon siya. Pero ano ba, Father, sinadya ba, hinayaan kang madaan sa apoy? Oo, dito talagang sinasabi dito ay sadya yun. Sinadya. Oo, sadya. Hindi yung basta lang na nadaanan kasi wala man tayong magagawa, hindi na may iwas. Hindi, dito gusto sabihin ay kaya nga sabi idinarang, hindi masinabing nadarang. Ayun, idinarang. Mm-mm. So ibig sabihin, Father, sa buhay natin, yung ating mga dinaranas, ito'y para na rin tayong idinadarang. Hinahayaang mangyari sa atin para tayo Yes. ma-purify, maging puro. Nangyayaan talaga tayo doon kasi kapag wala yung pagdadarang na yon, una, hindi rin natin mapapatunayan yung sarili natin. Mhm. Diba? Kung talagang kaya natin, yung mga pagsubok na dumadaan sa atin, kung Mhm. talagang malaki yung pananampalataya natin, lahat ng yun lalabas. At yun nga, yun yung maganda na makita natin na sa kabila ng ating pinagdaraanan. Kaya pala natin nasasabi, testing lang sa atin yan. Mhm. Pagsubok sa atin yan. Because katulad ng pilak na idinadarang, no, sa apoy, tinetesting siguro nung alahero. Ay, totoo kayang pilak ito. Mhm. May lalabas kayang maganda sa pag natanggal na yung mga impurities nito. Malamang Lalabas, gano'n. bituka. Yun ay pagka ibinenta mo. Mhm. Di ba? Pag nagbenta ka ng alipin siguro o nagbenta ka ng tao. At saka, Father, ang ganda, parang full circle. Si Jose, yung kapatid. Doon din lumabas yung lahi ni Jesus eh. Parang full circle. Parehas pala. Mahilig pala magbenta yung mga... Hindi, mahilig silang ibenta. Lahi sila na nabebenta. Mabilis sila, Father. Ngayon kasi iba na yung ibig sabihin ng binabenta ka eh. Ano ba yan? Ano ba? Nabenta ka. Napagkaisahan ka, naisahan ka, ganun. Pero Father, di ba parang ganun din naman ang ginawa kay Jesus? Naisahan siya ni Judas Oo. sa Ganun din pamamagitan naman. ng isang halik. O tapos iba rin, di ba ganun din yung sinasabi pagka yung hindi mo naintindihan kasi yung salitaan doon. Hindi ko alam na benta na ako. Nabenta na ako. Katulad ng nangyari kay Jose. Hindi niya alam. Kaya siya tinanggal sa balon, nabenta na pala siya. Oo, pero may yung benta na yan, salitang yan, hindi ko gaano maintindihan minsan sa isang bagay. Na ano? Bakit yung paputok ang tawag rebentador? Rebentador. Ikaw ang taga-Bukawi, dapat masagot mo yan. Hindi ko nga alam kaya nga sabi ko, hindi ko maintindihan Rebentador. Baka binibenta naman Baka, yun. nire-rebenta ulit. May malay mo, may sumagot dyan na taga Bukawi din, nakakaalam. Ba't pa rebentador? Tagal ko lang hindi narinig yung salitang rebentador, Father. Baka sabihin ng mga kaberbo na, yung kaya topic nila next week, rebentador. Tingnan natin. Malay nyo, masagot na yung tanong nyo, bakit rebentador yun, di ba? Anyway, assignment siguro ni Father yan. Baka hanapin niya yung sagot na yun next week. Hindi, ginagamit niya yung related kay Judas yun. By the way, Father, paalala, baka mamiss nila tayo next week. Dahil mahal na araw na po, no? Punta muna kayo sa mga mahal niya. Ganun ba? Oo, mahal nilang simbahan. Sa ating mga parokya, no? O kung saan man po kayo magninilay o mag-spend ng mahal na araw, ay gugulin niyo po doon. At sana po yung itong mga pagninilay na narinig ninyo, napanood ninyo sa amin, itong araw na to, mga nakaraang araw, sana po magamit at makatulong sa inyong pagninilay para mapalalim pa ang inyong pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Amen. Ayan. Ako, Father, bitin man baka naman baka ako madarang mamaya, kaya mag-pray na tayo. Uwi pa ako. Hindi ka madadarang. Magiging on the run ka. On the Ayan, ikaw talaga. Anyway, sige po, Father, baka makahingi ng final blessing po sa inyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming pagmahal, maraming salamat sa iyong mga pagpapala sa amin, sa patuloy mong pagbibigay ng mga pangangailangan namin. Maraming salamat dahil nilalayo mo rin kami sa mga tukso sa buhay, mga tukso sa kayamanan, tukso sa pila. Naway patuloy namin gamitin ang mga pinagkakaloob mo sa aming mga biyaya
para na rin sa higit na ikararangal mo at sa aming sariling kabanalan. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na ating mapagmahal at puting Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat, Father Jojo, Tita Cora, Ma'am Jo, sa inyong mga nakasama namin sa kanilang tahanan. Maraming salamat po. No? At tanda po, next week magnilay po tayo at mga mahal na araw na po sa simula ng linggo ng Palaspas. Yes, pero syempre meron tayo mga Meron may Holy silang Week special aabangan. tayo. Oo, may Holy Week special. Paalala po namin. Normally po mapapanood yan sa ganap na 12 ng tanghali. Yes. Simula linggo ng Palaspas hanggang sa Sabado de Gloria. Mhm. Yan po. Meron po tayong mga mapagninilayan. Kasi nga, di ba Father, normally nung bata tayo, nung araw, pagka mahal na araw, wala ka nang napapanood. Yes. Pero this time, may mapapanood po kayo sa atin sa Batang Minor TV na mga pagdinilay, no? Iba-ibang kwento ng iba-ibang tao. May mga madre, may paska, may Bible Apostle, no? Yes. May mga May diakono. diakono, at saka Father, meron taga TV Maria. Yes. Yan, abangan nyo yan. Kaya, 12 p.m. mula Palm Sunday hanggang Easter. Black Saturday. Black Saturday. Siyempre sa Easter Sunday, ikaw na yun. Sagot na ng Batang Minor TV, ikaw na bahala doon. So, ayan po. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na araw. Huwag niyo pong kalimutan magnilay, magdasal. At sabi nga namin, dahil dito sa Batang Minor TV, we bring God closer to you and we bring you closer to God. Kaya, happy weekend po sa ating lahat. Ingat po tayo and good night. God bless po. Bye-bye.